Hello, magandang araw sa ating lahat. Today ay gagawa tayo ng piyaya. Sikat na pasalubong ito from Negros and Bacolod. Namit gid. Every time na ako aalis from Pinas, no, hindi talaga nawawala sa aking mga pagkaing bit-bit ang piyaya kasi masarap itong ipare sa tea or sa coffee. At since nag-crave ako nito today, might as well gagawa ako. Una nating gagawin ay ang paggawa ng dough. Dalawang klaseng dough ang gagawin natin dito. Ang unang dough, gagamit tayo ng 1 cup na all-purpose flour. Hinaluan ko ito ng konting asin, pinch of salt lang, tapos 2 tablespoon ng mantika. Paghaluin muna nating mabuti ang mixture, saka natin lagyan ng tubig. Ang tubig na nagamit ko dito ay umabot din ng 1/3 cup at nagdagdag pa ako ng 1 tablespoon na tubig. Dahan-dahan lang sa paglagay ng tubig hanggang sa ma-form na natin ang dough. At kapag ang texture ay sakto na sa basa, ay pwede na nating masahin. Ginamitan ko talaga ito ng kamay para mas mapadali ang process ng pagpapasmooth ng dough. At ito na, smooth na ang dough, binilog ko lang at itatabi natin ito kasi gagawin natin ang pangalawang dough. Sa pangalawang dough naman, gagamit tayo ng 1/2 cup na all-purpose flour. Hahaluan natin ito ng 2 tablespoon na butter. Malamig na butter ang gamit ko, tapos in-slice lang ito ng maliliit. Ikakat lang natin ang butter sa harina hanggang sa magiging crumbly na siya. Tapos, hahaluan natin siya ng tubig gradually. Ice cold water ang gamit ko naman dito, unlike sa unang dough na normal water lang yun. Sa ganitong process, nagiging flaky ang ating crust. So pag ganito na ang texture, ay kukumpulin natin ito pero hindi na natin siya mamasahin. Hindi kagaya ng unang dough na minasa natin. Ito ngayong pangalawang dough, wala nang masa-masa. Ikukumpul lang natin ito. At ayan, since ready na ang dalawang klaseng dough, ay paghaluin natin ito silang dalawa. Yung unang dough na nagawa natin, ipa-flatten lang natin yon, tapos ipapalaman natin sa gitna ang pangalawang dough. At gumamit tayo ng rolling pin dito. So, ipapalaman natin ito mabuti, tapos ipa-flat natin at paninipisin natin hanggang sa talagang stretch na stretch, inat-inat tabay, char. At ayan, na-stretch na siya. Ganito na, tutupiin natin ito para talaga magkaroon ng madaming layer ang ating crust. O, diba? Ang ganda ng aking pagkatupi, no? Halatadong sanay na sanay sa pagtutupi. Palibhasa kasi madaming labahins din ang mga inachar. At itatabi muna natin ito kasi kailangan mag-relax muna ang dough after all the masa-masa and the kumus-kumus. So while waiting na nag-rest ang ating dough, sunod natin gagawin ang filling or ang palaman. Gumamit ako dito ng 1 cup ng muscovado sugar or yung kinugay sa Bisaya at hinaluan ko siya ng 3/4 cup ng all-purpose flour. Paghaluin lang natin ang mixture ng mabuti. Itong muscovado sugar minsan may mga malalaking crumbs yan, no, kumpul-kumpul. Pisa-pisain nyo lang itong mabuti, baka kasi mabutas ang dough pag iro-roll na natin ito. In fairness naman dito sa nabili kong muscovado, walang mga buo-buo so far. At kapag halong-halo na ang mixture, lalagyan natin ito ng 2 tablespoon ng mantika at 2 tablespoon ng tubig or hanggang sa magiging paste na ang mixture. Pero hindi naman malapot na pagka-paste, ano. Mamasahin lang natin itong mixture hanggang sa makukumpul mo na. At ngayon, bibilog-bilogin natin ito. Gumamit ako ng 1 tablespoon na panukat, pero kahit kutsara naman pwede na. Nakagawa ako ng 12 pirasong bilog dito. At nakalipas na ang ilang minutong pagpaparest ng ating dough, inabot din ito ng mga 15 minutes. Gagamit tayo ng rolling pin dito. I-stretch naman natin ang dough. Palalaparin natin ito at paninipisin. At kapag lumapad na ganyan at medyo manipis na, ay iro-roll natin ito. Dahan-dahan lang, baka ma-stress ang dough. Tapos sumagot ang dough. Kanina pa ako na-stress, oy, sa kaka-stretch mo, char. At sinilyuhan lang ang pinakadulo sa pamamagitan ng pagkurot-kurot. Tapos, i-divide na natin ito into equal parts. Pero hindi talaga na equal parts. May mga maliliit na hiwa akong nagawa dyan. Ganyan naman talaga siguro ang buhay. Hindi mo mape-perfect. Hoy, may hugot bigla, char. At ayan, nakikita nyo na may layering na ang dough. Ngayon ay mag-a-assemble na tayo.
Kukuha lang tayo ng isang hiwa, palalaparin natin ito. Dapat nakatayo ang posisyon ng dough at hindi yung pahiga kasi nga habol natin yung layer na crust. Kapag lumapad na, palalaman na natin ito ng binilog na muscovado mixture. Isid lang na mabuti, paninipisin at palalaparin hanggang sa magiging ganito na siya. So far, nakagawa ako ng mga 13 pieces. Binawasan ko na lang ang mga medyo malalaking nabilog ko na palaman kanina kasi para may maipalaman sa pang 13 nga. Kasi nga 12 nga lang yung nagawa ko na bilog tapos 13 ang hiwa ng dough. So ayan. So sa pagluto ng piyaya, dapat naka medium low heat. Hindi siya yung medium din, hindi rin siya yung pinaka low, parang medium low heat. Ganon, in between siya na yung apoy natin at kailangan din nabantayan mabuti baka kasi masunog. Baliktad-baliktarin lang ito para iwas sunog hanggang sa makuha natin ang magandang kulay at pagkaluto. Mabilis lang naman ito maluto kasi maninipis lang naman yan. At siya done. Ready na ang piyaya. Out of 30 na nagawa ko, 9 pieces na lang ang na-present kasi while nagluluto, panay naman ang kain. Masarap din kasi ito kapag medyo mainit pa. So paano? Gawa na rin kayo dyan. Pwede itong pang merienda at pwedeng ipaninda. Bongga ang piyaya. At sana nagustuhan niyo ulit ang aking recipe for today. Hanggang sa muli na naman, it's me, Juvie. Thank you for watching. Bye!